Gandang buhay mga kaibon. Yan, another day, another vlog, another usapang ibunan na may kasamang kaalaman. Yan, nangyayari din ba ito sa inyong ibunan, lalo sa mga newbie at mga matagal na sa larangan ng pag-iibon. Ang pagliit nga ng itlog ng ating mga alagang parakeets. Usual na normal na yung laki at kung mapapansin nyo, medyo maliit na. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nga nagkakaganon ang ating mga itlog ng parakeets? Yan, mamaya pag-uusapan nga natin yung dahilan at syempre gagamay-gamay natin kung ano nga yung mga pwede natin gawin para nga maiwasan itong pagliit ng mga itlog ng ating alagang parakeets. Yan, nandito pala ako sa aking ibunan sa likod. Ito yung mga racing pigeon ko at ito naman yung aking mga parakeets. Yan, mamaya pag-usapan natin tong senaryong to at magbibigay nga ako ng mga dahilan kung bakit nga nangyayari ang pagliit ng ating mga itlog ng parakeets. Yan, pagkatapos ng intro ito. NBA Love Taviare, fly high. Hanap mo ba ay gabay sa pag-aalaga sa parakeets at lovebirds? Kami ang una. MBL of Taviari, kaibigan mapagkakatiwalaan. Sulit na mga ibon, laging maaasahan. Kalapate at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBL of Taviari, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBL of Aviary, para sa inyo to. Kulay ay makulay, buhay ay masigla. Sa aming channel, kaalaman ay makuha. Tips sa pagpapakain at tamang kulungan. Sa MBL of, kayo ay tutulungan. Huwag nang mangamba, ang ibon mo'y ligtas. Sa gabay naming tapat, saya'y walang wakas. Kalapati at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBL of Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBL of Aviary, MBL of Aviary, fly high. Ayun nga mga kaibon, bago nga natin pag-usapan yung pagliit ng ating mga itlog ng alagang parakeets. Yan, dito muna tayo sa aking racing pigeon. Yan, ito na yung mga anak nila. Yan, ito yung ilalaro natin sa next year ng South Race dito sa aking lugar sa Muntinlupa. Yan, ito yung mga breeder ko. Yan. Yan, kakabigay ko lang sa kanila ng mga pagkain. Yan, ito yung isang breeder ko pa. Yan, pagpasensya nyo na yung kulungan ko, luman-luma na. Ayun, dito naman tayo sa aking loop. Yan, yun, katunayan, nagpapakain siya. Yan. Ito yung nilaro ko sa nung nakaraang 2025 na finisher lang ng Island Samar. Yan. Nagpapakain siya sa kanilang inakay. Ito pag lumaki, pwede kong ilaban to sa summer, sa next year. Siguro tuturuan natin para nga mailaro natin dito sa club ng Muntinlupa. Yan, ito rin yung yung nilabas ng isang breeder ko. Yan. Tatlo yung itlog nila, tapos dalawa na napisa. Sana mapisa pa yung isang itlog. Yan, ayun yung mga dati kong nilaro. Ngayon pinahinga ko na para yung mga anak naman nila yung
yung aking ilalaro. Ayun nga, ito nga kaibon yung maliit lang na aking lope. Dito sila pumapasok pag galing karera. Yan, didiretso sila dito. Yan, papasok. Pag oras na pumasok, yan, ikaklak ko na yan. Magre-register na kung gaano nga kabilis yung kanilang pag-uwi dito sa aking lope. Yan, maliit lang yan pero okay naman. Nakakapagpa-uwi naman ako ng mga ibon sa malayong lugar. Yan, katatapos nga lang pala ng race namin. Ito nag-umpisa na naman ang summer race, south race naman. Wala akong in-entry kasi nga kulang ako sa ibon. Nagbe-breed muna ako para nga mailaro. Yun, panglaro ko rin yun ito. Yan. Ito panglaro ko rin to. Ngayon bino-viewing ko para next week. Tuturuan ko naman sila pumasok dito. Yan, dito yan, dito papasok. Ngayon kaibon, doon na tayo, balik na tayo dun sa ating topic, ang bakit nga lumiliit ang itlog ng ating mga alagang parakeets. Bago nga natin umpisahan yung ating topic, ang dahilan kung bakit nga naliit ang itlog ng ating mga alagang parakeets o kahit anong klaseng ibon. Yan, magbibigay ako ng 6 na dahilan kung bakit nga ito nangyayari dito sa ating ibunan at pwedeng mangyari din dyan sa inyong ibunan. Yan, itong senaryo na to ay naging ano na rin to sa akin. Nangyari na rin, ilang beses na rin nangyari. At hinanapan ko ng dahilan kung bakit nga at isi-share ko nga sa inyo kung ano nga yung dahilan kung bakit nga ito naliit. Bago na nga upisahan nga yung ating usapan, ay kung bago nga kayo dito sa aking YouTube channel, ang MBA Lope and Aviary. Yan, please like, share, subscribe at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aking ina-upload na katulad nito. Ngayon mga kaibon ay nagse-celebrate ako ng 1K subscriber. Yan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng aking mga sinishare sa inyo about sa pag-aalaga ng ibon at sana ipatuloy nyo pa rin akong suportahan sa aking mga ina-upload na mga video. Pa-like, share and subscribe sa mga kaibigan natin na pwedeng mag-alaga ng ibon at ito'y sinishare ko sa inyo na kung ano nga yung ginagawa ko dito sa aking ibunan ay isi-share ko hanggat kaya kong i-share sa inyo yung aking pag-aalaga ng aking mga alagang parakeets. Yan, nagbigay nga pala ako ng mga seeds sa kanila. Pakain na tayo at nagbigay tayo ng malinis na tubig. Yun nga, maraming salamat po sa inyong suporta mga kaibon at sana'y patuloy nyo pa rin akong suportahan at umabot tayo sa maraming taon na ating pagsasama dito sa ating ibunan, pag-iibon. Yan, pag-usapan na natin yung 6 na dahilan kung bakit nga naliit ang itlog ng ating mga alagang ibon. Yan, syempre maraming posibleng dahilan kung bakit nga naliit ang mga sukat. Yan, usually kasi yung mga sukat ng ating mga itlog ay nasa normal na medyo malaki at paoblong. Yan, meron kasing mga ibang itlog na medyo maliit na hindi talaga masasabi nating itlog ng parakeets kasi yung itlog ng parakeets ay medyo paoblong na mataba. Yung sa ano naman, yung sa mga pinches naman maliliit. Yan, sa African lovebirds medyo malaki. Yung sa parakeets naman, syempre yung makikita nyo usual na katamtamang laki lang. Yan, pag-usapan natin nga yung 6 na posibleng dahilan kung bakit nga naliit yung mga itlog ng ating mga parakeets. Syempre 6 yan. Doon muna tayo sa una. Syempre baka nga sa possible na sa edad ng ibon. Kung ang edad ay medyo mas bata, sa 6 months ay maaaring makaapekto to sa pagliit nga ng kanilang mga itlog kasi nga pagka mas mababa sa 6 months, halimbawa nasa 1 to 2 months,
na sabihin natin naipilit na mag-itlog, talagang maliit yan, medyo maliit. Kasi nga hindi pa talaga sila fully developed na pwedeng maglabas ng itlog. At yun nga, ang tama talaga na edad ay 6 months yan pataas. Yan ang tama. Kung magbe-breed ka nga, pwede nga 7 months eh. Kasi doon talaga yung fully matured na talaga yung ibon. Tsaka fully developed na yung magiging shell nila o mabuo nung doon sa embryo ng kanilang mga itlog. Yan, pwede rin na na matanda. Pag matanda na, syempre hindi na rin makabuo ng tamang sukat. Kasi nga kung mag-iedad ng ba ng mga 3 taon, 2 taon, mag-iitlog pa rin talaga yan. Mag-iitlog pa sila pero minsan yung sukat ay medyo maliit na or hindi na siya fertile. Continuous pa rin mag-iitlog kaso hindi na siya magkakaroon ng similya pagka sobrang tanda na talaga. Ayan, doon naman tayo sa pangalawa. Kulang sa nutrisyon. Yan, kung bakit nga sinabi ko na kulang sa nutrisyon ay hindi sila balance yung kanilang pagkain. Yung sabihin natin hindi natin na binabalance yung pagkain, wala sa tamang oras, basta pakain ka lang tapos nagbibigay ka ng sobrang dami. Bigay ka lang ng bigay, syempre na andun yung pwedeng tumaba na yung kanilang maging obese na yung ating mga parakeets. At yun nga, mahirapan na rin magbuo ng tamang sukat ng kanilang itlog. Tsaka pwede natin sabihin natin na wala nang similya na mailabas. Yan. Tapos isasabi ko nga na kulang sa balanced diet. Siyempre, kulang din yan sa protina. Kailangan din ng calcium at vitamins. Dahil dito, hindi na makabuo ng tamang sukat o laki o lakas ng katawan kung kulang nga sa nutrisyon. Doon naman tayo sa pangatlo, dahilan. Siyempre, stress. Yan. Pwede rin nasabihin natin stress. Siyempre, yung pagpabago-bagong panahon. Yan. Bisa merong tag-ulan, merong tag-init. Tapos yung sa paligid naman, example, yung ingay. Yan. Ingay ng mga pusa. Tapos yung mga nadadaanan lagi natin, kung may mga boses na maingay, mga aso. Yan, isa rin yan sa nagbibigay ng stress at hindi na sila makabuo talaga ng normal na sukat ng kanilang mga itlog. Yan. Siyempre, meron pa na yung paglipat-lipat ng kulungan. Halimbawa, dito ninyo nilagay sa gilid ng inyong bahay, tapos hindi nyo nagustuhan, nilipat nyo naman. Doon nakakaapekto rin yung pag nilang itlog dahil nga sa stress na dahil hindi nila malaman kung saan na sila pwesto. Nasanay na sila dito sa unang yung lagay na pwesto tapos malilipat. Kaya doon nangyayari yung hindi natin inaasahan na pagliit nga. Tapos yung lagi natin sinisilip-silip yung kanilang halimbawa may itlog na. Siyempre nakita natin may itlog na, silip-silipin nyo. Yun na yun na bigla na lang hindi na sila makakabunga ng tama na sukat dahil nga yung sa pasilip-silip natin. Yan, doon naman tayo sa pang-apat mga kaibon. Yan, kalusugan ng ibon. Yan, ayun ang importante, yung kalusugan ng ibon. Siyempre pag may sakit or infection ay hindi na talaga sila makakabuo. Yan, tulad ng mag-asawa. Hindi natin inalam na nag-breed tayo, hindi muna tayo nag-condition, naalaman natin na bandang huli na nag-itlog na sila, na may sipon. May sipon, tapos nagtatae. Doon na yung sinasabi nating infection na pwedeng hindi na nga makabuo nga ng normal na size ang itlog ng kanilang ng mga anak. Siyempre kailangan din natin ng tamang kondisyon yan. Siyempre bago dito bago ako talaga magpares, kinokondisyon ko muna yan. Inaalam ko muna kung nasa tamang kalusugan ba to or yun, example yung pag may mga kuto. Yan, siyempre nandiyan yung
hindi rin sila maano kasi lagi silang nangangati. Tapos yun sipon yan at pagtatae, hindi rin talaga nakakabuo yan. Yan, kaya importante dapat ay condition muna natin, alamin muna natin kung ano nga yung pwede natin gawin kung sakaling mapansin natin na may sipon or pagtatae. Yan, kailangan natin na i-deworm yan, bago natin isalang sila. Mapapansin naman natin yung kung nasa kondisyon ng ating mga ibon pag lagi masigla, yung hindi natin nakikita na matamlay. Yan. Yan, gaya ng mga ito, mga breeder ko na to. Talagang bago ko talaga sila isinalang, ay kinukondisyon ko muna yan. Naka-isolate muna sila sa isang na cage na walang nest box. Tinitingnan ko muna ng 2 linggo kung nasa kondisyon na nga silang dalawa. Ay ililipat ko na sila dun sa meron talagang nest box na. Yan, doon naman tayo sa panglima. Yan. Uri ng ibon or lahi ng ibon. Yan. May mga lahi kasi ng ibon na likas na nag-iitlog nga ng maliliit. Yan. Ito nga yung sinasabi ko na iba't ibang uri ng ibon. Na yung sa sukat ng pinches, hindi natin pwedeng sabihin na ang sukat niya ay katulad ng parapits. Maliit lang po yan. Parang mas maliit pa nga sa pugo eh. Tapos nandiyan sa African, medyo malaki. Doon na yung sinasabi natin na akala natin yun na yung size. Pero hindi pala. Yan, hindi depende nga sa ang ating mga alagang ibon. Yan, doon naman tayo sa pang-anim, mga ibon, yung last na dahilan kung bakit nga maliit. Siyempre yung panahon at panahon ng taon. Ayun nga mga kaibon, yung panahon o panahon ng taon. Nandyan yung paiba-ibang ng klima. Meron tag-ulan, meron tag-init, may taglamig. Nag-iiba-iba rin talaga sila ng kondisyon sa kanilang katawan na nagdidepende rin sa mga klima. Yan, tulad ng tag-init. Yan, siyempre usual nandyan yung normal na ilalabas ang itlog kasi pag tag-init, din natin Marso hanggang Mayo, nandyan yung breeding season ng ating mga ibon sa panahon na yan na tag-init. Kung sa tag-ulan naman ay medyo nag-aalangan tayo kasi nga malamig. Hindi kaagad natin na mapapapisa or lagyan ng similya yung kanilang mga yung kanilang mga itlog kasi nga yung sa lamig na klima. Yan, sa tag-ulan laging basa, yung ingay ng ulan. Yan, di rin natin maiwasan. May nangyayari rin talaga yan dahil sa panahon na yan, tag-ulan, taglamig at tag-init. Yan, yung tag-init, yan talaga yung talagang breeding season ng ating mga alagang ibon kasi nga doon sila talaga, yung sa wild nga, yung sample sa wild, nasa labas sila, nasa wild na lugar, yung mga ibon doon sila sa mga puno. Yan, puno, minsan sa labas lang, naglalagay lang ng pugad. Nakakabuo sila, nakakapagpapisa kasi nga mainit yung kanilang lugar. Pag tag-ulan naman, syempre hindi sila kasi mababasa ang itlog, mabubugok. At konti ang pagiging production nila. Hindi nila mabubuo ng tama kasi nga yung klima paiba. Tapos sa lamig naman, pwede ring mabugok yung kanilang mga itlog. Pero yung sa atin naman, sa captivity naman, sa ating mga inalagaan, usually taon-taon or araw-araw o linggo-linggo, buwan-buwan ay makakapag-breed tayo kasi nga nakakip yung ating mga kulungan na hindi sila nababasa, hindi sila naaarawan masyado, hindi nalalamigan, yung tamang ventilation lang. Yan, yun dun ka talaga makakapag-breed.
Pero hindi natin maiiwasan na merong sabihin natin merong isa or dalawa na maliit ang sukat. Yan. Pero ang advice ko na lang sa inyo talagang kung zero talaga na walang mangyari or maging normal, i-condition lang muna natin yung ating mga ibon bago natin isalang or i-breed yung gusto nating ibon. Yan, tamang kondisyon. Alamin muna natin kung malakas ba tong dalawang to, itong babae, itong lalaki, at i-deworm natin sila. Obserbahan natin yung mga dumi nila kung basa. Kung basa, bigyan na natin ng ng gamot. Yan, pang diarrhea, bigyan na natin. Kung may mapansin tayo na yung mata, medyo basa, ilong, may sipon yan, bigyan na natin kaagad ng gamot na pang sipon. Tapos deworm. Tanggal natin yung mga bula-bulate sa loob ng kanilang tiyan. Tapos kasama rin sa kondisyon yung tatanggalin natin yung mga insekto, yung mga kuto-kuto. Isprayan natin. Isprayan lang yung buong katawan. Tapos yung mga cage, sprayan para mawala. Ang ginagamit ko dito sa akin yung wash out or malatayon. Yun yung dalawang yan. Kung ano yung available, yung ginagamit ko. Isprayan ko lang sila. Tapos pag nagawa ko na lahat yun, na kondisyon na, saka ko na sila ililipat dun sa may mga nest box. Ayun, hanggang dito lang mga kaibon. At sana yung sinare ko sa inyo na 6 na dahilan ay may share nyo rin or i-share nyo rin sa inyong ibunan para hindi nga mangyari itong naging senaryo na pagliit ng ibon. Pero kung hindi naman, hindi naman mangyari sa inyo, ay i-anin nyo pa rin, i-apply nyo pa rin, baka sakali alam nyo na yung inyong mga gagawin na para hindi na mangyari. Kaya ang senaryo na to na naliit nga yung mga itlog ng ating mga alagang ibon. Ayan. Hanggang dito na lang mga kaibon. Sana nakapagbigay ako ng konting tips o advice sa inyo sa pag-aalaga sa ibon. At maraming salamat ulit. At sana suportahan nyo ako lagi dito sa aking mga ina-upload na video. Pa-share na rin po ng aking video, itong ginawa kong video. Pa-share na rin po sa inyong mga kaibigan sa mga Facebook account nyo. I-share nyo para maraming makapanood. At kung may mga nagbabalak mag-alaga ng ibon, alam na nila yung mga gagawin nila. Yung nagbigay ako ng gabay sa pag-aalaga. At panoorin nyo rin yung mga ibang ginawa ko pa noon. Sa mga newbie, yan, itong ginawa kong video para sa inyo to. Mga newbie sa pag-aalaga, newbie yung bago sa pag-aalaga ng ibon. At pa-comment na lang dito sa comment section kung may mga tanong kayo about sa pag-aalaga ng ibon, kung meron kayong gustong malaman, ay mababasahin ko naman yan at gagawin ko ng paraan or yung gagawin nating content, yung inyong mga tanong ay para malaman din ng iba kung ano nga yung tanong nyo, yung mga sasagot ko. Yan, ganito na lang mga kaibon at maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig ng aking mga gabay sa pag-aalaga ng ibon. Yan, happy breeding mga kaibon. NBA Love Taviare, fly high. Hanap mo ba ay gabay sa pag-aalaga sa parakeets at lovebirds? Kami ang una. MBL of Taviari, kaibigan mapagkakatiwalaan. Sulit na mga ibon, laging maaasahan. Kalapate at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBL of Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBL of Aviary, para sa inyo to. Kulay ay makulay, buhay ay masigla. Sa
aming channel, kaalaman ay makuha. Tips sa pagpapakain at tamang kulungan. Sa Membia Loft, kayo ay tutulungan. Huwag nang mangamba, ang ibon mo'y ligtas. Sa gabay naming tapat, saya'y walang wakas. Kalapati at parakit, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga,